Dalawa ang pangalan sa plane ticket at wala sa dalawang yon ang pangalan niya. Nakatitig si Lucia Navarro sa screen ng laptop sa malamig na liwanag nito na tanging ilaw sa madilim na penthouse. Ang pangalan ng kanyang asawa, si Miguel Reyes, ay malinaw na nakasulat. Katabi nito, isang pangalan na ngayon niya lang nabasa, ngunit pakiramdam niya ay parang punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Carla Villanueva. One-way ticket. Manila to Melbourne. Napabaling ang tingin niya sa petsa ng flight. 10 araw mula ngayon. Ang katahimikan ng penthouse ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioner. Sa labas ng malawak na bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Makati, isang syudad na minsan niyang pinangarap na pamunuan. Ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila nangungutya sa kanya. Hindi siya umiyak. Sa halip naramdaman niya ang isang pamilyar na lamig na gumapang sa kanyang mga ugat. Ang lamig ng isang boardroom, ang lamig ng isang desisyon sa negosyo na kailangang gawin. Kaninang hapunan lang, sa kanilang paboritong restaurant, ipinagdiriwang nila ang kanilang 8th anibersaryo. Para sa pinakamamahal kong asawa, sabi ni Miguel, habang iniaabot sa kanya ang isang maliit na kahon na nababalot sa asul na papel. 8 taon na, mahal. 8 taon ng walang katumbas na kaligayahan. Ngumiti si Lucia. Isang ngiti na sa loob ng 8 taon ay naging perpekto na niya. Salamat, mahal. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pagmamahal. Sa loob ng kahon ay isang kwintas na diamante. Maganda. Mamahalin. Perpekto. Ngunit habang isinusuot yon ni Miguel sa kanyang leeg, naramdaman niya ang malamig na metal, hindi ang init ng pagmamahal. Mas gusto pa sana niya ang isang simpleng yakap, isang halik na may tunay na pananabik. Ngunit natutunan na niyang itago ang mga nais na yon sa ilalim ng ngiti. Tiningnan siya ni Miguel. Ang mga mata nito'y kumikinang sa ilaw ng kandila. Mahal na mahal kita, Lucia. Huwag mong kalimutan yan. Tumango lang siya at hinawakan ang kamay nito. Ang lalaking kaharap niya ay ang dahilan kung bakit tinalikuran niya ang lahat. Ang apelyidong Navarro, ang pwesto bilang susunod na CEO ng kanilang kumpanya, ang sarili niyang mga pangarap. Ipinagpalit niya ang lahat ng yon para sa apelyidong Reyes at sa isang buhay sa likod ng anino ni Miguel. Ibinenta niya ang kanyang mga shares, isinangla ang mga ari-ariang minana niya para lamang masuportahan ang bawat hakbang ni Miguel sa mundo ng investment. Bawat tagumpay ni Miguel ay tagumpay niya. Bawat palakpak para dito ay musika sa kanyang tainga. Iyon ang paniniwala niya. Iyon ang pinaniwalaan niya. Ang pag-ibig para sa kanya ay isang tahimik na sakripisyo. Ngayon, sa harap ng laptop, ang sakripisyong yon ay parang isang malaking katangahan. Nag-scroll pababa si Lucia. Doon, sa ilalim ng mga plane ticket, may mga kalakip na dokumento, mga PDF file na may mga pangalan ng bangko at mga legal na termino. Binuksan niya ang una. Deed of sale. Ang kanilang bahay sa Forbes Park na nakapangalan sa kanilang dalawa ay naibenta na. Binuksan niya ang pangalawa. Bank transfer confirmations, malalaking halaga. Mula sa kanilang joint account, patungo sa isang international account na hindi pamilyar sa kanya. Isang account na nakapangalan lamang kay Miguel Reyes. Sunod-sunod niyang binuksan ang mga dokumento. Ang bawat pag-click ng mouse ay parang pagpitik ng martilyo sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng isinakripisyo niya, ang lahat ng ipinundar nila, unti-unting inililipat, inilalayo, inihahanda para sa isang bagong buhay. Isang bagong buhay na hindi siya kasama. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga luha. Ang hapdi na gumuhit sa kanyang puso ay hindi lang hapdi ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ang hapdi ng isang partner sa negosyo na niloko. Ito ang hapdi ng isang taong ginawang tulay at ngayon ay handa nang sirain.
Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Ang mahinang tunog ng pagsasara nito ay tila isang hatol. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Ang syudad na saksi sa kanyang pagtalikod sa sarili para sa isang pag-ibig na akala niya'y totoo. Hindi bakit, ang tanong na umiikot sa kanyang isipan. Alam niya kung bakit. Dahil sa kasakiman, dahil sa pag-aakalang siya, si Lucia Navarro ay isa na lamang palamuti sa bahay, isang asawang walang silbi at madaling lokohin. Hindi. Ang tanong na kailangan niyang sagutin ay hindi bakit. Ang tanong ay, paano? Paano niya babawiin ang lahat? Nagising si Lucia bago pa man tumunog ang alarma. Walang luha sa kanyang mga mata. Walang bigat sa kanyang dibdib. Ang naramdaman niya kagabi, ang matinding hapdi, ang nakakabinging katahimikan, ay napalitan ng isang malinaw at malamig na determinasyon. Bumangon siya at ginawa ang mga bagay na ginagawa niya tuwing umaga. Sa loob ng 8 taon, ipinagtimpla niya ng kape si Miguel. Inihanda niya ang isusuot nitong suit. Ngumiti siya nang hinalikan siya nito sa pisngi bago pumasok sa banyo. Isang pagtatanghal. Ang huling pagtatanghal niya bilang si Mrs. Lucia Reyes. Sa hapagkainan, pinanood niya itong kumain. Bawat ngiti, bawat salita, bawat paghawak sa kanyang kamay ay kasinungalingan. Dati, ang mga kilos na yon ang bumubuo sa kanyang mundo. Ngayon, para na lamang itong ingay na wala ng kahulugan. May meeting ako sa labas mamaya. Mahal, sabi ni Miguel habang pinupunasan ng bibig. Baka gabihin ako ng uwi. Tumango si Lucia. Sige, mag-iingat ka. Tumayo si Miguel at lumapit sa kanya. Yumuko para sa isang halik. Isang mabilis na halik sa labi. I love you. I love you too, sagot niya. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang walang anumang emosyon. Hinintay niyang marinig ang tunog ng pag-alis ng sasakyan nito. Nang sigurado na siyang wala na ito, doon lamang siya kumilos. Hindi siya nag-impake ng maraming damit. Isang maliit na maleta lamang, isang pares ng damit, ang kanyang laptop, at ang lumang planner niya noong nagtatrabaho pa siya sa kumpanya ng kanilang pamilya. Bago umalis, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isang pamilyar na numero. Good morning, this is Martha. Sagot ng nasa kabilang linya, ang kanyang dating sekretarya sa Navarro Corp. Martha, it's Lucia. Narinig niya ang bahagyang pagkagulat sa boses ng babae. Ma'am Lucia, napatawag po kayo. Kamusta na po kayo? I'm fine, Martha. May ipapakiusap sana ako. Diretsong sabi ni Lucia. Kailangan kong i-cancel ang lahat ng social appointments ko for the next 2 weeks at paki-pull out ng original file ng prenuptial agreement namin ni Miguel. I need a hard copy. I'll pick it up later. Katahimikan. Pagkatapos ay isang maikling sagot na puno ng respeto. Masusunod po, ma'am. Pagkatapos ng tawag, nilibot niya ng tingin ang penthouse. Ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, isa na lamang itong hawlang ginto, malamig, walang buhay. Isinara niya ang pinto nang hindi lumilingon. Ang pagmamaneho patungo sa lumang mansyon ng mga Navarro ay parang isang paglalakbay pabalik sa panahon. Ang mga pader na bato, ang malalaking puno ng akasya, ang malawak na hardin, lahat ay pareho pa rin. Dito siya lumaki. Dito siya unang natutong mangarap bago niya ipinagpalit ang mga pangarap na yon para sa iba. Ipinark niya ang sasakyan at pumasok sa loob. Sinalubong siya ng kanilang matandang mayordoma. Ngunit isang kumpas lang ng kamay ni Lucia ay naintindihan na nito na gusto niyang mapag-isa. Dumiretso siya sa library. Doon, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara, nakaupo ang kanyang ama, si Don Ricardo Navarro, nagbabasa ng dyaryo. Tumingala ito. Walang gulat sa mga mata nito. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Lucia,
Sabi nito sa mahinang boses. Papa, sagot niya. Itinupi nito ang dyaryo at ipinatong sa mesa. Inalis nito ang salamin sa pagbabasa at tinitigan siya. Hindi ito nagtanong kung anong nangyari. Hindi ito nagtanong kung bakit siya naroon na may dalang maleta. Ang mga mata ni Don Ricardo ay matalas pa rin, tulad ng dati. Nakikita nito ang lahat. Nakita nito ang pagbabago sa tindig ng kanyang anak. Hindi na ang malamyang kilos ng isang ginang, kundi ang tikas ng isang Navarro. Maupo ka, sabi nito. Umupo si Lucia sa silyang nasa harap ng mesa. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Ang katahimikan sa library ay hindi nakakabingi. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Don Ricardo. Ang tanong nito ay simple at direkta. Ano ang kailangan mo? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucia ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lakas na dulot ng pagkakaroon ng kakampi. Bago pa man siya makasagot, nagring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Miguel sa screen. Sinagot niya ito. Hello, mahal? Nasaan ka? I just called the house. Wala ka raw. Tanong ni Miguel. Ang boses ay nag-aalala. Ngunit alam ni Lucia na ito'y isa na namang pag-arte. Umuwi lang ako sa amin, Miguel. Kalmadong sagot ni Lucia habang nakatingin sa kanyang ama. May kailangan lang ayusin. Ah, ganun ba? Is everything okay with your dad? Everything's fine. Okay. Sige, text me later. I love you. Okay. Sagot niya bago ibaba ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa mesa. Tumingin muli siya sa kanyang ama. Kumuha si Don Ricardo ng isang business card mula sa kanyang drawer at dahan-dahang itinulak iyon sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Siya ang pinakamahusay, sabi ng matanda. Kausapin mo siya. Tiningnan ni Lucia ang card. Makapalang papel. Simple ang pagkakalimbag. Isang pangalan at isang titulo. Attorney Ramon De Leon, Managing Partner, De Leon and Associates Law Firm. Ang law office ni Attorney Ramon De Leon ay hindi katulad ng mga opisinang nakasanayan ni Lucia. Walang mabibigat na muebles na gawa sa darkwood. Walang mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa halip, ang espasyo ay minimalist at modern. Salamin at bakal ang nangingibabaw. Kulay abo, puti at itim. Malinis ang bawat sulok. Masyadong malinis. Ang tanging palamuti ay isang malaking abstract painting sa pader na puno ng matatapang na guhit. Ang opisina ay refleksyon ng lalaking nakaupo sa likod ng mesa. Si Attorney Ramon De Leon ay mas bata kaysa sa inaasahan ni Lucia. Marahil ay nasa kalagitnaan lamang ng 30s. Matikas ang tindig, matalas ang mga mata, at mayroong aura ng seryosong profesionalismo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit, at ang kanyang suit ay perpekto ang pagkakatahi. Walang ngiti, walang mga salitang pampalubag loob. Good morning, Mrs. Navarro, sabi nito. Ang boses ay kalmado at direkta. Please have a seat. Umupo si Lucia. Sa pagitan nila ay isang malawak na mesa na gawa sa salamin na walang ibang laman kundi isang laptop at isang ballpen. Coffee? Water? Alok nito. Hindi na, salamat, sagot ni Lucia. Tumango si Attorney De Leon. Ipinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa at naghintay. Ang kanyang pananahimik ay hindi awkward. Ito ay isang imbitasyon para si Lucia ang magsimula. Huminga ng malalim si Lucia. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang folder. Inilatag niya sa ibabaw ng mesa ang mga dokumento, isa-isa, na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Ang printout ng email, ang kopya ng mga plane ticket, ang mga bank transfer confirmation, at sa huli, ang kopya ng kanilang prenuptial agreement. Hindi siya nagsalita na parang isang asawang nasasaktan. Nagsalita siya na parang isang CEO na naglalahad ng isang problema. My husband
Miguel Reyes is planning to leave the country in 10 days. Simulan niya, ang boses ay matatag at walang panginginig. He is leaving with his mistress, a certain Carla Villanueva, who is allegedly pregnant. Itinuro niya ang mga dokumento. He has systematically liquidated our joint assets and transferred the funds to a private international account under his name. He has also sold the property in Forbes Park without my full consent, using a loophole in our initial contract. Nakinig si Atty. De Leon nang walang imik. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Lucia patungo sa mga dokumento. Sinusuri ang bawat detalye. Hindi ito sumimangot, hindi tumango, hindi nagpakita ng anumang emosyon. Ngunit nang banggitin ni Lucia ang pangalan ni Miguel Reyes, napansin niya ang isang bahagyang pagbabago. Isang halos hindi mahahalata na pag-igting sa panga nito. Isang kislap sa mga mata nito na mabilis ding nawala. Nang matapos si Lucia magsalita, katahimikan ang namayani. Kinuha ni Atty. De Leon ang mga papeles at sinuri ang mga ito ng mas malapitan. Pagkaraan ng ilang minuto, inilapag niya ang mga ito ng maayos sa mesa. The evidence is solid, sabi niya. The timeline is tight but not impossible. Anong magagawa natin? Tanong ni Lucia. Confrontation is out of the question. Sagot ng abogado. Tila nababasa ang nasa isip niya. It will only give him time to hide whatever is left. We will not give him that satisfaction. Tumingin ito sa kopya ng kanilang prenup. Your father was wise. This agreement is ironclad. Mayroong non-dissipation clause dito na malinaw na nilabag ni Mr. Reyes. He thinks because you've been a housewife for 8 years, you've forgotten how to read the fine print. Mayroong bagong pag-asa na umusbong sa puso ni Lucia. Ang plano ay simple. Pagpapatuloy ni Atty. De Leon. We let them leave. Hahayaan natin silang sumakay sa eroplano na iniisip na nagtagumpay sila. Hahayaan nating marating nila ang Melbourne, ang kanilang paraiso. Huminto ito sandali. Tinitigan si Lucia ng diretso sa mata. At sa sandaling lumapag ang eroplano, doon natin sisimulan ang lahat. I will file for an ex parte freezing order on all his accounts, both local and international, based on this evidence. Bago pa man sila makapag-check-in sa hotel, lahat ng credit cards niya ay hindi nagagana. Lahat ng perang inilipat niya ay hindi na niya magagalaw. We will cut him off completely. He will be stranded in a foreign country with nothing but the cash in his wallet. Napatitig si Lucia sa abogado. Ang plano ay matapang, tuso, at napakabisa. He will lose not just the money. Dagdag ni Atty. De Leon, ang boses ay may bahagyang lamig. He will lose his credibility. At sa mundo ninyo, sa mundo ng Makati, credibility is everything. Tumango si Lucia. Sa unang pagkakataon mula kagabi, naramdaman niya na mayroon siyang kontrol. Tumayo si Atty. De Leon at inilahad ang kamay. I will handle everything from here. All I need is your final authorization. Tumayo rin si Lucia at tinanggap ang kamay nito. Ang pagkakamay nila ay matatag at puno ng kasunduan. Tinitigan siya ni Atty. De Leon. Ang mga mata nito ay seryoso. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng sayo, Mrs. Navarro? Bumitiw si Lucia sa pagkakamay. Umiling siya ng dahan-dahan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Hindi. Handa na akong bawiin ang sarili ko. Para kay Miguel Reyes, ang hangin sa Makati ay may kakaibang tamis sa mga huling araw na ito. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na naglalakad sa kanyang kaharian. Bawat gusali ay parang nagbibigay pugay sa kanya. Bawat transaksyon sa bangko, bawat pagpirma sa kontrata ay isang hakbang palayo sa luma at papalapit sa bago. Isang bagong buhay na siya mismo ang nagdisenyo. Walang Lucia, walang Navarro. Tanging siya, ang kanyang pera at ang kanyang kinabukasan. Nakaupo siya ngayon sa isang mamahaling coffee shop sa BGC, kaharap si Carla. Ang dalaga ay maganda, bata,
at bahagyang ninenerbiyos na lalo lang nagpapagwapo sa pakiramdam ni Miguel. Malapit na, Miguel. Kinakabahan ako. Bulong ni Carla habang hinihimas ang tiyan nitong hindi pa naman halata. Hinawakan ni Miguel ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Relax, babe. Everything is under control. Everything is perfect. Ngumiti si Carla, ngunit ang mga mata nito ay may bahid pa rin ng pag-aalala. Paano si Ma'am Lucia? Bumitiw si Miguel at sumandal sa upuan. Isang mapagkumbabang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Lucia? She won't suspect a thing. Masyado na siyang naging komportable sa buhay may bahay. Ang mundo niya ay umiikot na lang sa bahay, sa mga social events, at sa akin. She trusts me completely. Mayroong bahid ng awa sa kanyang boses, ngunit sa likod nito ay pagmamalaki. Nagawa niyang paikutin sa kanyang mga palad ang isang Lucia Navarro. Ang babaeng minsan ay kinatakutan sa mundo ng korporasyon ay naging isang maamong tupa. 5 days, Carla. 5 araw na lang, sabi niya. Nakahanda na ang bahay natin sa Melbourne. Ang kailangan na lang nating gawin ay sumakay sa eroplano. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, dumiretso si Miguel sa isang board meeting. Sa loob ng silid na puno ng mga makapangyarihang tao, siya ang bida. Ang kanyang presentasyon ay walang mali. Ang kanyang mga argumento ay matibay. Isinara niya ang isang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon para sa kumpanya. Habang tumatanggap siya ng mga papuri at pakikipagkamay, isang isip lang ang nasa utak niya. Ganito kadali, kontrolin ang lahat. Sa isang madilim na silid sa De Leon and Associates Law Firm, isang malaking monitor ang nagpapakita ng sunod-sunod na numero. He just closed the Alveo deal, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. He's getting arrogant. He's moving large amounts now. Sa tabi niya, si Lucia ay tahimik na nakatingin. Bawat numero na lumalabas sa screen ay parang isang piraso ng kanyang nakaraan na ibinebenta. Ngunit wala ng sakit. Tanging malamig na katotohanan na lamang. Hayaan mo siya, mahinang sabi ni Lucia. The higher he flies, the harder he will fall. Pag-uwi ni Miguel sa penthouse, gabi na. Naabutan niya si Lucia na nagbabasa sa sala. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting pagod, sa tingin niya. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong ni Lucia. Productive. Very productive. Sagot niya. Hinalikan ito sa noo. By the way, I have to fly to Singapore in a few days. Urgent business meeting. Mga 1 linggo lang siguro ako doon. Ito na yon. Ang huling kasinungalingan. Tumango si Lucia. Ganoon ba? Biglaan naman yata. Alam mo na, business. Hindi na ako makatanggi. Sabi niya, sinubukan gawing normal ang lahat. Ihahanda ko na lang ang mga gamit ko bukas. Sige, ako na ang maghahanda. Alok ni Lucia. Huwag na, mahal. Ako na. Ayokong maabala ka pa. Ayaw niyang may makialam sa kanyang mga gamit. Ayaw niyang may madiskubring anuman. Kinagabihan, habang nakahiga na sila sa kama, tinawagan niya si Lucia mula sa banyo. Kinausap niya ito na parang nasa kabilang silid lang. Mahal, I love you, sabi niya sa telepono. Tinitiyak na ang pag-arte niya ay perpekto. I love you too, sagot sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa kwarto. Nakita niya si Lucia na nakatalikod na. Tila tulog na. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinagmasdan niya ang babaeng 8 taon niyang naging asawa. May kaunting kirot ng konsensya, ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng pananabik para sa kinabukasang naghihintay sa kanya. Kawawa ka naman, Lucia, sabi niya sa kanyang isip. But this is for the bet. Para sa akin. Yumuko siya, ngunit hindi para humalik. Inayos lang niya ang kumot nito. Sa mahinang-mahinang boses, na tanging siya lang ang makakarinig, bumulong siya sa hangin. Salamat sa lahat, Lucia. Paalam. 3 araw na lang bago ang flight ni Miguel.
Ang penthouse ay naging isang malamig na entablado. Si Lucia at Miguel ay gumanap sa kani-kanilang papel ng walang mali. Ang mapagmahal na asawa at ang abalang mister. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga formalidad, isang digmaan ang tahimik na nagaganap. Isang hapon, habang si Miguel ay nasa huling meeting nito, nagpasya si Lucia na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ang ayusin ang mga lumang gamit sa bodega ng kanilang penthouse. Ang bodega ay maliit, masikip, at puno ng mga alaalang nakakahon. Mga lumang photo album, mga regalo, mga gamit na hindi na nila ginagamit. Habang nag-aayos, nakita niya ang isang lumang kahon na may markang MR. Pretty 2018. Mga gamit ni Miguel bago pa man sila ikasal. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang dokumento ng negosyo, mga business plan na hindi natuloy, mga notebook. Halos isara na niya ang kahon nang may isang manipis na folder na nakakuha ng kanyang pansin. Project Phoenix, ang nakasulat sa labas. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga papeles tungkol sa kauna-unahang startup company ni Miguel. Isang maliit na tech firm na itinatag nito, kasama ang isang partner. Alam ni Lucia ang kwento nito. Sinabi sa kanya ni Miguel na nalugi ang kumpanya dahil hindi magaling ang kanyang kasosyo. Iyon daw ang unang malaking kabiguan ni Miguel sa negosyo. Sinuri ni Lucia ang mga dokumento, General Information Sheet, Articles of Incorporation. Nakita niya ang pangalan ni Miguel bilang CEO at sa ilalim nito, ang pangalan ng partner bilang chairman. Chairman, Ricardo De Leon Senior Company. Name, De Leon Holdings. Tumigil ang paghinga ni Lucia De Leon. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Kinuha niya ang folder, isinara ang bodega at mabilis na nag-drive patungo sa opisina ni Ramon. Hindi na siya nagpa-appointment. Dumiretso siya sa reception. Kailangan kong makita si Atty. De Leon. It's urgent, sabi niya sa babae. Ilang sandali lang ay pinapasok na siya. Naabutan niya si Ramon na nakatayo. Tila naghihintay sa kanya. Walang pagbati. Inilapag ni Lucia ang folder sa mesa ni Ramon. Natagpuan ko ito sa mga lumang gamit ni Miguel, sabi niya. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. May alam ka ba dito, Attorney De Leon? Hindi gumalaw si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pangalan sa folder, De Leon Holdings. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang abogadong nasa harap ni Lucia. Ang nakita niya ay isang lalaking biglang bumata, isang lalaking nagbabalik tanaw sa isang masakit na nakaraan. Isang mabilis na imahe ang dumaan sa isip ni Ramon, ang mukha ng kanyang ama, puno ng kabiguan. Ang tunog ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagring, ang kahihiyan sa kanilang komunidad. Siya ay binatilyo pa lamang noon, ngunit tandang-tanda niya ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang tingin mula sa folder patungo kay Lucia. Ang profesional na maskara ay nawala. Ang nakikita ni Lucia ngayon ay ang tunay na Ramon De Leon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat ng maraming taon. Ang De Leon Holdings, pag-aari ng pamilya ko. Natigilan si Lucia. Ang aking ama, si Ricardo De Leon Sr., ang nagtiwala kay Miguel Reyes, isang batang negosyante na puno ng magagandang ideya, pagpapatuloy ni Ramon. Binigay ng ama ko ang lahat ng aming puhunan sa kanya. Pinagkatiwalaan niya si Miguel hindi lang bilang business partner, kundi parang isang anak. Huminto si Ramon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. At si Miguel Reyes, ang sumira nito. Ninakaw niya ang teknolohiya, sinabotahe ang operasyon mula sa loob, at iniwan ang aking ama na baon sa utang at kahihiyan. Nag-file kami ng kaso, pero masyado siyang magaling. Masyadong malinis ang kanyang ginawa. Walang ebidensya. Natalo kami. Ilang taon pagkatapos noon, pumanaw ang aking ama dahil sa atake sa puso. Sabi ng doktor, stress daw ang dahilan.
Tumingin si Ramon kay Lucia. At sa mga mata nito, nakita ni Lucia ang isang apoy na matagal nang nag-alab. Sumumpa ako noon, Mrs. Navarro, na balang araw, gagawin ko ang lahat para siguraduhing pagbabayaran ni Miguel Reyes ang ginawa niya. Nag-aral ako ng abogasya dahil sa kanya. Kaya nang pumasok ka sa opisina kong ito, dala ang pangalan niya. Alam kong hindi iyon isang pagkakataon lamang, ito na ang hustisya. Ngayon, naiintindihan na ni Lucia ang lahat. Ang kakaibang kislap sa mga mata ni Ramon noong una silang nagkita. Ang walang pag-aalinlangan nitong pagtanggap sa kaso. Ang talas at bagsik ng kanilang plano. Hindi lang ito isang kaso ng pagtataksil sa kasal. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang personal na pagtutuos. At napagtanto ni Lucia na sa digmaang ito, hindi na lang siya ang nakikipaglaban para sa kanyang sarili. Nakikipaglaban din siya para sa hustisya ng isang pamilyang matagal nang winasak. Ang pag-amin ni Ramon ay nagpabago sa lahat. Nawala ang distansya sa pagitan ng abogado at kliyente. Sa kinatatayuan nila ngayon, sa loob ng malamig na opisina, sila ay 2 taong pinag-isa ng iisang kaaway. Ang sugat ni Lucia ay sariwa at personal. Ang sugat ni Ramon ay luma na, ngunit hindi kailanman naghilom. Tumingin si Lucia sa mga mata ni Ramon, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat na dinadala nito sa loob ng maraming taon. Hindi na awa ang naramdaman niya, kundi isang malalim na respeto. Hindi na lang ito tungkol sa akin, kung ganoon, mahinang sabi ni Lucia. Umiling si Ramon. Hindi na nga. Naging personal ito mula pa sa simula. Kinuha niya ang folder ng Project Phoenix at inilagay sa ibabaw ng iba pang mga ebidensya. At dahil dito, mas lumakas ang kaso natin. Gagamitin natin ang nakaraan niya laban sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang natin siya hahabulin para sa paglabag sa prenuptial agreement? Paliwanag ni Ramon. Ang boses ay nagbabalik sa pagiging matalas at kalkulado. Ito ngayon ay isang kaso ng paulit-ulit na panloloko, a pattern of fraudulent behavior. Hindi lang pera niya ang kukunin natin, Lucia. Sisirain natin ang reputasyon na binuo niya mula sa pagwasak sa pamilya ko. Isang dobleng patibong. Ang una ay ang pag-ipit sa kanyang pera. Ang pangalawa ay ang pagwasak sa kanyang pangalan. Sa isang pribadong bar sa Taguig, malakas ang tawanan at masaya ang inuman. Nakatayo si Miguel sa gitna ng kanyang mga kaibigan, hawak ang isang baso ng mamahaling champagne. Sa kanyang tabi ay si Carla, nakangiti at kumikinang sa suot nitong damit. Ito ang kanilang lihim na despedida party. Isang tagay para kay Miguel. Sigaw ng isa sa kanyang mga kasosyo. Para sa kanyang bagong proyekto sa Singapore. Nagtawanan ng lahat. Itinaas ni Miguel ang kanyang baso. Para sa kinabukasan. Para sa kinabukasan. Sagot ng lahat. Inakbayan niya si Carla at bumulong. Kita mo? Mahal nila ako. Mamimiss nila ako. Ngumiti lang si Carla at humigpit ang kapit sa braso niya. Ang lahat ng tao sa silid na yon ay nakinabang sa mga koneksyon at pera ni Miguel. At sa pag-alis niya, alam nilang lahat na may mawawalang isang malaking isda sa kanilang maliit na lawa. Ang hindi nila alam, ang isdang ito ay patungo na sa isang bitag na walang kawalaibang mahiko. Gabi. Sa war room ng De Leon and Associates, ang tanging ilaw ay mula sa mga monitor ng computer. Si Lucia at Ramon ay magkatabing nakaupo, pinag-aaralan ang huling mga detalye. Sa mesa ay 2 tasa ng halos malamig ng kape. Hindi na nila ito napapansin. Dito, sabi ni Lucia, itinuturo ang isang spreadsheet. He used a shell corporation based in the British Virgin Islands to acquire the Forbes Park property. It's the same method he used to siphon funds from my father-in-law's company years ago. He's repeating his patterns. Napatingin si Ramon kay Lucia. Ang babaeng nasa tabi niya ay hindi na ang tahimik na may bahay na unang pumasok sa kanyang opisina. Bumalik na ang talas ng pag-iisip
Ang instinct ng isang tunay na Navarro, mayroong paghanga sa kanyang mga mata. "You're right," sabi niya. "Gagamitin natin yan." Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho sa gitna ng katahimikan. Ang bawat isa ay abala sa kanilang ginagawa, ngunit mayroong isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang sabihin. Pareho silang lumalaban. Kinabukasan, sa opisina ni Ramon, inilatag nito ang isang makapal na dokumento sa harap ni Lucia. Isang special power of attorney. "This is it," sabi ni Ramon. "Once you sign this, you are giving me full authority to execute everything we've planned on your behalf. There's no turning back." Kinuha ni Lucia ang pluma. Hindi siya nag-alinlangan. Ang kanyang pirma ay matatag at malinaw. Ang huling piyesa ay nailagay na sa lugar. Ang bitag ay handa na. Dumating ang araw ng pag-alis. Nasa mansyon ng mga Navarro si Lucia, nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang lumang silid, tanaw ang hardin. Payapa ang kanyang isip. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Miguel. Ang huling mensahe. "Nasa airport na kami. Mag-iingat ka palagi. Mahal kita." Binasa ni Lucia ang mga salita. Walang galit. Walang sakit. Wala na siyang naramdaman. Ang mahal kita ni Miguel ay kasing halaga na lamang ng isang salitang nakalimbag sa papel. Dahan-dahan siyang nag-type ng kanyang sagot. Isang salita. Simple, maikli, at mas malamig kaysa yelo. "Okay." Pinindot niya ang send. Ang hangin sa loob ng Ninoy Aquino International Airport ay puno ng amoy ng pananabik at pamamaalam. Para kay Miguel Reyes, ito ay amoy ng tagumpay. Hawak niya ang kamay ni Carla habang naglalakad sila patungo sa check-in counter ng business class. Walang pila. Mabilis ang serbisyo. Bawat ngiti ng mga airline staff ay tila isang pagbati sa kanilang bagong buhay. "Ang ganda ng ngiti mo ngayon," bulong ni Carla habang inaabot nila ang kanilang mga pasaporte. "Dahil tapos na ang lahat ng pagpapanggap, babe," sagot ni Miguel. Isang ngiting mayabang ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Wala nang mga lihim na pagkikita. Wala nang mga kasinungalingan. Mula ngayon, tayo na. Tumango si Carla. Ang mga mata ay nagniningning. Sa wakas, ang lahat ng kanyang pangarap, isang buhay na marangya, isang lalaking magbibigay sa kanya ng lahat, ay ilang oras na lang ang layo. Dumaan sila sa immigration at security check nang walang kahirap-hirap. Sa loob ng marangyang airport lounge, umupo sila sa isang tahimik na sulok. Tanaw ang mga eroplanong naghahanda sa paglipad. Nag-order si Miguel ng 2 baso ng champagne. "Para sa atin," sabi niya. Itinaas ang kanyang baso. "Para sa Melbourne at para sa ating maliit na pamilya." Itinaas ni Carla ang kanyang baso, ngunit hindi uminom. "Tubig lang muna ako, Miguel, para kay baby." Ngumiti si Miguel. "Oo nga pala, syempre, para kay baby." Pinagmasdan niya si Carla. Bata. Maganda, sunod-sunuran, ang perpektong kapalit. Hindi tulad ni Lucia na sa mga huling taon ay naging manhid, boring, palaging nasa bahay, abala sa mga walang kwentang bagay. Naramdaman ni Miguel ang isang biglaang inis para kay Lucia. Kasalanan niya ito, isip niya. Kung naging mas masaya lang sana siyang kasama, kung hindi sana siya naging luma. Pero mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Wala nang saysay si Lucia. Isa na lamang siyang alaala. "Excited ka na ba?" Tanong niya kay Carla. Ibinabalik ang atensyon sa kasalukuyan. "Sobra," sagot nito. "Nai-imagine ko na ang bahay natin, ang nursery room, ang paglalakad natin sa parke. Malayo sa lahat ng stress dito." Stress? Napangiti si Miguel. Ang stress na tinutukoy ni Carla ay si Lucia. Nang tawagin na ang kanilang flight, tumayo sila, hawak kamay, na parang mga artista sa isang pelikula. Habang naglalakad sila sa tube patungo sa eroplano,
Naramdaman ni Miguel ang huling bigat na nawawala sa kanyang mga balikat. Paalam, Makati. Paalam, Pilipinas. Paalam, Lucia Navarro. Sa loob ng eroplano, sa kanilang maluluwag na upuan, lalo siyang naging kampante. Inasikaso sila ng mga flight attendant. Binigyan sila ng mainit na tuwalya, ng mga inumin. Ang lahat ay perpekto. Habang naghahanda ang eroplano para sa pag-take off, sumilip si Miguel sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa dilim, isang huling sulyap sa buhay na kanyang iniiwan. Sa opisina ni Ramon, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng isang email notification. Isang simpleng mensahe mula sa kanilang contact sa airline. Subject, Flight PR2 sa Ajiva. They're airborne. Tumingin si Ramon kay Lucia na tahimik na nakaupo sa harap niya. Tumango si Lucia, isang tango lang. Iyon na ang hudyat. Ibinukas ni Ramon ang isang nakadraft na email. Ang tatanggap. Isang espesyal na unit sa korte na humahawak ng mga agarang utos. Ang kalakip. Lahat ng ebidensya, lahat ng affidavit, ang pinirmahang special power of attorney at ang petisyon para sa isang ex parte permanent freezing order. Isang pag-click ng mouse. Message sent yan tinbangli. Sa himpapawid, naramdaman ni Miguel ang pag-angat ng eroplano. Isang malakas na tulak na nagdala sa kanila palayo sa lupa. Palayo sa kanyang nakaraan. Nang maging stable na ang lipad, lumingon siya kay Carla. Ang dalaga ay nakangiti. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Hinawakan ni Miguel ang kamay nito. Mahigpit. Welcome to the rest of our lives. Bulong niya. Sa ibaba, sa lupang kanilang iniwan, ang mga domino ay nagsimula ng magbagsakan. Ang bawat piraso ay bumabagsak sa tamang lugar. Sa tamang oras, isang perpektong pagkakasunod-sunod na magdudulot ng kanilang pagguho. Ngunit sila, sa taas ng mga ulap, ay walang kamalay-malay. Masaya sila. Panalo sila. Iyon ang akala nila. Ang paglapag ng eroplano sa Melbourne Tullamarine Airport ay naging maayos. Para kay Miguel, ang bawat anunsyo ng piloto, ang bawat ngiti ng flight attendant ay kumpirmasyon ng kanyang tagumpay. Welcome to Melbourne, sabi ng piloto sa intercom, at naramdaman ni Miguel ang isang nangiti na kusang gumuhit sa kanyang mga labi. We're here, babe. We're finally here, sabi niya kay Carla, nagising sa pananabik. Sila ang unang bumaba ng eroplano. Habang naglalakad sila sa terminal, naramdaman ni Miguel ang sariwang hangin ng ibang bansa, ang hangin ng kalayaan. Mabilis nilang nakuha ang kanilang mga bagahe. 2 malaking maleta na puno ng mga mamahaling damit at pangarap. Lumabas sila ng airport at ang malamig na hangin ng gabi sa Melbourne ang sumalubong sa kanila. Taxi! Tawag ni Miguel. Puno ng kumpiyansa. Isang taxi ang huminto sa harap nila. Isinakay ng driver ang kanilang mga gamit. Pumasok si Miguel at Carla sa loob. Ang pananabik ay halos hindi na nila maitago. The Langham, please, sabi ni Miguel sa driver. Binanggit ang isa sa pinakamamahaling hotel sa syudad kung saan sila tutuloy habang inaayos ang kanilang bagong bahay. Habang umaandar ang taxi, kinuha ni Miguel ang kanyang wallet. Handa nang magbayad. Ang biyahe ay tahimik, pareho silang nakatingin sa mga ilaw ng syudad na hindi pamilyar. Ito na ang kanilang bagong mundo. Nang huminto ang taxi, sa harap ng marangyang pasukan ng The Langham, bumaba si Miguel. How much? Tanong niya sa driver. Sinabi ng driver ang halaga. Kumuha si Miguel ng isang itim na credit card, ang kanyang paboritong unlimited card, at iniabot ito. Ikinabit ng driver ang card sa machine. 1 segundo, 2 segundo. Beep, beep, beep. Declined, mate, sabi ng driver. Medyo naiinis. Kumunot ang noo ni Miguel. What? Try it again. Must be a system error. Sinubukan ulit ng driver. Parehong tunog.
Sorry, still declined. Naramdaman ni Miguel ang unang butil ng pawis sa kanyang noo. Imposible. Kakagamit lang niya ng card na ito sa lounge sa NAI. Okay. Hold on. Kumuha siya ng isa pang card mula sa ibang bangko. Try this one. Beep, beep, beep. Declined. Ngayon, hindi na lang inis ang nararamdaman ni Miguel. Kaba. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Si Carla, na nakababa na rin, ay napansin ang problema. Anong nangyayari, Miguel? Tanong nito. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Just a technical issue with the banks, babe. Don't worry. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Here, I'll pay in cash. Naglabas siya ng Australian dollars na dala niya. Nagbayad siya, kabilang ang isang malaking tip para pagtakpan ng kahihiyan. Habang ibinababa ng bellboy ang kanilang mga gamit, sinubukan ni Miguel na maging normal. Ngunit sa loob-loob niya, isang alarma ang tumutunog. Pumasok sila sa lobby ng hotel. Lumapit si Miguel sa front desk. Good evening? Reservation under Miguel Reyes. Yes, sir. Welcome to the Langham. Sabi ng receptionist ng may ngiti. I just need a credit card for the incidental deposit. Iniabot ni Miguel ang kanyang pangatlong card. Umaasang ito na ang gagana. Pinroseso ng receptionist ang card. At muli, ang tunog na nagsisimula ng katakutan ni Miguel. I'm sorry, sir. This card has been declined. Try my other card. Sabi ni Miguel, ang boses ay medyo nanginginig na. Parehong resulta. Ang nangiti ng receptionist ay medyo nawala na. Sir, it seems all your cards are being rejected. Perhaps you'd like to call your bank? Tumango si Miguel. Yes, I'll do that. Lumayo siya ng kaunti habang si Carla ay naiwang nakatayo sa tabi ng kanilang mga maleta. Tinitingnan na ng ibang mga bisita. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang 24-hour hotline ng kanyang bangko sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, may sumagot. Good evening, Mr. Reyes. How may I help you? My cards are not working. I'm in Melbourne. Fix it. Sigaw niya sa telepono. Hindi na napigilan ng galit. One moment, sir. Let me check your account. Narinig ni Miguel ang pag-type sa keyboard. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang boses ng agent. Mas malamig na ngayon. Sir, I'm sorry to inform you, but all your accounts under our bank have been placed under a permanent freezing order, effective today. What? What freezing order? Who authorized that? It was a legal directive, sir, from the Regional Trial Court of Makati. We cannot do anything about it. I suggest you contact your lawyer. Lawyer, directive, court. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Isa lang ang nasa isip niya. Isang pangalan, Lucia. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Carla, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mukha ay puno ng takot at pagdududa. Wala na ang pananabik. Wala na ang tagumpay. Nakatayo sila sa gitna ng lobby ng isang mamahaling hotel na papaligiran ng karangyaan. Ngunit sa sandaling iyon, mas mahirap pa sila sa isang pulubi, 2 maleta, at ang cash na paubos na sa kanyang bulsa. Iyon lang ang meron sila. Tumingin si Miguel kay Carla at sa unang pagkakataon, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagsamba. Ang nakita niya ay panghuhusga at takot. At sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang laro. Ang balita ay hindi lumabas sa mga pahayagan. Hindi rin ito naging trending sa social media. Kumalat ito sa paraang mas mabisa at mas masakit sa mundo ng mga mayayaman sa pamamagitan ng mga bulungan. Narinig mo na ba ang tungkol kay Miguel Reyes? Na stranded daw sa Australia, lahat ng account, frozen. Hindi lang basta frozen, may court order, ang nag-file, ang asawa. Si Lucia Navarro, akala ko ba isa na lang siyang simpleng may bahay? Navarro pa rin siya. Huwag mong kalimutan yan. Ang mga bulungan ay kumalat sa mga boardroom, sa mga golf course,
sa mga pribadong club. Ang pangalan ni Miguel Reyes, na minsan ay simbolo ng tagumpay, ay naging isang babala, isang kwento ng katangahan. Sa isang iglap, ang kanyang reputasyon ay gumuho at naging abo. Walang gustong makipagnegosyo sa isang taong hindi lang niloko ang kanyang asawa, kundi nabigo rin sa paggawa nito. Sa Melbourne, ang karangyaan ng Dalangham ay napalitan ng amoy ng luma at alikabok sa isang murang motel sa labas ng syudad. Ito lang ang kaya ng natitira nilang cash. Lumipas ang 2 araw na parang isang bangungot. Ginugol ni Miguel ang bawat oras sa telepono, sinusubukang tawagan ang lahat ng kanyang kaibigan at koneksyon sa Pilipinas. Ngunit ang mga taong dating nagmamadaling sagutin ang tawag niya ay bigla na lang naging abala. Ang iba ay hindi na talaga sinasagot ang kanyang mga tawag. Para siyang may sakit na nakakahawa. Walang gustong dumikit sa kanya. Ano nang gagawin natin, Miguel? Paulit-ulit na tanong ni Carla. Ang boses ay puno na ng desperasyon. Nawala na ang malambing na dalaga. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng takot sa kinabukasan. I'm fixing it. Just give me time, sigaw ni Miguel. Ngunit kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. Sa 3 araw, pagising ni Miguel, wala na si Carla. Ang naiwan na lang ay ang maleta nito na medyo mas magaan na at isang sulat sa ibabaw ng unan. Miguel, hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Hindi para sa akin at lalong hindi para sa magiging anak ko. Uuwi na ako. Paumanhin. Walang pirma. Napatulala si Miguel sa sulat. Hindi siya nagalit. Wala na siyang maramdamang galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding bigat ng pagkatalo. Pati si Carla, ang kanyang premyo, ang simbolo ng kanyang bagong buhay, ay iniwan na rin siya. Dahil sa huli, hindi naman talaga siya ang minahal nito. Ang minahal nito ay ang pera at kapangyarihan na akala nito ay taglay niya. Ngayong wala na ang mga iyon, wala na rin siyang halaga. Sa Makati, sa gitna ng gusaling may pangalang Navarro sa harapan, isang babae ang naglalakad sa pasilyo na may bagong kumpiyansa. Pumasok si Lucia sa malaking boardroom, sa dulo ng mahabang mesa, sa silyang nakalaan para sa CEO, nakaupo ang kanyang ama. Sa paligid ng mesa ay ang mga board member, mga dati niyang kasamahan. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Ngumiti si Don Ricardo. Good morning, everyone. I believe you all know my daughter, Lucia Navarro. Starting today, she will be rejoining the company as Executive Vice President. Walang tumutol. Sa halip, mayroong mga ngiti at pagtango ng paggalang. Narinig na nila ang mga bulungan. Alam na nila kung ano ang nangyari. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi lang basta anak ng may-ari. Siya ay isang estratehista, isang reyna na nagpatumba sa isang naghahari-hariang hari. Umupo si Lucia sa bakanting silya sa kanan ng kanyang ama, ang kanyang nararapat na pwesto. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukhang pamilyar. It's good to be back, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Kinagabihan, pagkatapos ng isang mahabang araw ng mga meeting, nakatanggap siya ng isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe. Subject, no subject. Salamat. At pasensya na. Walang pangalan. Ngunit alam ni Lucia kung kanino galing. Carla. Hindi siya nag-reply. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop. Ang salitang salamat ay hindi niya kailangan. Ang pasensya ay hindi na mahalaga. Ang digmaan ay tapos na at walang tunay na nanalo. Mayroon lamang mga nakaligtas. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay dumating at umalis na. Ang mga bulungan tungkol kay Miguel Reyes ay unti-unti nang humina. Napalitan ng mga bagong tsismis sa mabilis na takbo ng buhay sa Makati. Narinig ni Lucia ang balita mula sa isa sa kanyang mga staff. Tahimik na bumalik ng Pilipinas si Miguel. Walang ingay.
Walang sumalubong. Isang lalaking bumaba sa eroplano, nadala ang isang maletang luma. Ang muka ay guhit ng pagod at pagkabigo. Nang marinig iyon ni Lucia, wala siyang naramdaman. Walang galak, walang awa. Para na lamang siyang nakarinig ng isang balita tungkol sa isang taong hindi niya kilala. Ang Miguel Reyes na minahal niya at ang Miguel Reyes na nagtaksil sa kanya ay pareho ng patay sa kanyang alaala. Ang buhay niya ngayon ay iba na. Nakatayo siya sa entablado ng isang malaking business summit sa harap ng daan-daang maimpluwensyang tao. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Hawak niya ang mikropono at ang kanyang boses ay puno ng bigat at awtoridad habang tinatalakay niya ang hinaharap ng teknolohiya sa bansa. Ito ang kanyang mundo. Ang mundong minsan niyang tinalikuran. Ang mundong ngayon ay buong puso niyang niyayakap muli. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay lumibot sa audience. At sa isang saglit, sa isang sulok sa likuran, sa gitna ng mga anino, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakayuko, payat, at tila nahihiyang mag-angat ng tingin. Si Miguel. Hindi tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Hindi siya natigilan. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang kanyang boses ay lalong naging matatag. Hindi niya hinayaang magtagpo ang kanilang mga mata. Dahil ang lalaking iyon, ang multo mula sa kanyang nakaraan, ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa harap, sa mga taong nakikinig, sa kinabukasang kanyang itinatayo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Bumaba siya ng entablado, pinalilibutan ng mga taong bumabati sa kanya. Ngumiti siya, nakipagkamay, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Sa labas ng ballroom, sa may pasilyo, nakita niya itong naghihintay. Si Ramon. Hindi ito nakasuot ng abogadong suit ngayon, kundi isang simpleng business casual attire. May dala itong isang bulaklak, hindi isang malaking bouquet, isang puting rosas lamang. "Congratulations, Lucia! You were brilliant," sabi nito. Isang maliit at tapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Salamat, Ramon," sagot ni Lucia. Tinanggap ang bulaklak. Ang simpleng gesture na yon ay mas may kahulugan kaysa sa lahat ng diamanteng natanggap niya noon. Naglakad sila nang sabay sa tahimik na pasilyo, palayo sa ingay ng mga tao. "May gagawin ka ba sa darating na Sabado?" tanong ni Ramon. Ang boses ay medyo nag-aalangan. Isang bagay na hindi karaniwan sa kanya. Tumingin si Lucia sa kanya. "Naisip ko lang sana," pagpapatuloy nito, "kung gusto mong magkape. Hindi bilang abogado at kliyente, kundi bilang tayo lang." Huminto si Lucia sa paglalakad. Tinitigan niya si Ramon, ang lalaking tumulong sa kanyang bumangon, ang lalaking nakakita sa kanyang lakas. Noong panahong kahit siya ay kinalimutan na iyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucia. Isang nangiti na magaan, isang ngiti na payapa, isang nga ngiti na puno ng pag-asa. Kinagabihan, sa loob ng kanyang sasakyan habang pauwi, hawak ni Lucia ang puting rosas. Iniisip niya ang tanong ni Ramon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe. "Sige, coffee tayo." Pinindot niya ang send. Sumandal siya sa upuan at tumingin sa mga ilaw ng Makati na kumikinang sa labas. Hindi niya iniisip ang nakaraan. Hindi niya iniisip ang paghihiganti o ang pagkatalo. Ang iniisip niya ay ang darating na Sabado. Ang amoy ng kape. Ang isang bagong simula. At sa loob ng tahimik na sasakyan, habang umaandar ito patungo sa kanyang kinabukasan, si Lucia Navarro ay muling ngumiti.